Hallelujah. Hindi na yan. Bago ka mag-run. Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay nagpupugay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at magandang gabi dito sa bansang sa bansang Amerika. Tayo na naman po ay biniyayaan ng Rabbi ng kanyang salita. Naway tayo po ay handa. Ano po? Dahil sa loob ng isang linggo, tayo po iningatan ng ating Ama at ng ating Rabbi. Kaya naman po sa araw ng kanyang pamamahinga na ibinigay niya sa atin para ipagpahinga ang ating mga katawang pata sa paghahanap buhay at ang ating mga kaisipan ay tayo po ay matuto sa aral, maibuhay po natin at sana sa pananalita po natin at sa gawa, mapapurihan po natin at mapagalak ang ating Amang nasa langit at ang ating Rabbi na namatay sa tulos para po sa atin. Kaya kung kayo po'y nakahanda na ano po, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, talasasin po natin ang aral ng Rabbi. At ito po ay may kinalaman sa ating mga magulang. Ano po? Alam po ninyo, bilang mga magulang, ibinigay sa atin ang obligasyon na tulungan ang ating mga anak, palakihin sila ng may takot kay Amang Yahweh. Ituro sa kanila ang dapat nilang matutunan sa pagpapala ng Ama, sa kanyang kaawaan, sa kanyang kagalingan at kapangyarihan. At umaasa tayo na at the end of the day, ay matututunan nila ang salita ng Ama at sila ay magkaroon ng pagkatakot at manahin nila ang ating mga pananampalataya. Pero may mga pagkakataon, mga mahal na mga kapatid, na sometimes ang ating mga anak ay naliliko ng landas. At dumarting yung punto na sila ay nagiging masasabi nating bagabag sa ating mga magulang. Kaya kung minsan may mga pagkakataon na dumarating sa punto na tinatanong natin ang ating mga sarili, saan tayo nagkulang? Tinatanong natin sa ating mga anak kung dumarating yung punto na para bang hindi natin sila maituro. Ang lagi nating binabanggit saan tayo nagkulang sa kanila? At mga kapatid, sa araw kong ito, parang ganun yung kwento ng Rabbi. Dahil kung tayo po ay naging magulang sa laman ng ating mga anak, alalahanin po natin ng ating Ama ay magulang din po natin. Siya ang nagpala po sa atin para po tayo ay matuto sa kanyang salita. May buhay natin. Pero paminsan-minsan dumarating yung punto na mismo ang mga salita na naaalala natin, na pag-aralan, ano po, ay nakakalimutan natin. At tayo din mismo ay lumiliko ng landas. Kaya, ang aral po ng ating Rabbi ay isang katanungan. Katanungan po ng ating Amang nasa langit para sa atin na kanyang tinatawag na kanyang mga anak. Ito po ang aral, ito po yung katanungan. Ang katanungan po na aral ng Rabbi ay may pamagat na, anak ko, saan ako nagkulang? Talasasin po natin ang kwento mga kapatid. And I pray na ang mga maririnig nating aral ay maikintal sa ating mga puso. Dahil kung ano po yung nararamdaman natin sa ating mga anak, kung minsan sila po ay napapariwara, kung minsan sa katigasan ng kanilang mga ulo, ay may nababanggit tayo na hinihiling natin sa Ama na baguhin ang kanilang mga pag-uugali. At tinatanong natin sa ating sarili kung hanggang saan ang ating nagawa. Kaya ganun din po tayo ngayon. Ang itatanong din ng Ama sa atin saan nagkulang ang Ama sa atin? At bakit sa dinami-dami ng mga aral na narinig natin, parang wala tayong natututunan? Walang nagbabago sa atin. Ano po? Saan nagkulang ang Ama sa atin mga kapatid? Tayo ay tinatawag niyang mga anak. Totoo po yun. At tinatawag natin siyang Ama. Pero talastasin natin ang hinaing ng Ama. Alam po ninyo, ako ay nagulat sa mga ibinigay na talata ng ating Ama. Dahil ito'y hinaing niya sa kanyang mga piniling anak. Now, tandaan po natin ano po. Pinili niya ang mga anak niya para manampalataya sa kanya. At hindi po niya lahat ay pinili. Tandaan po ninyo ang kwento. Lahat ay tinawag.
No po. Pero kakaunti lamang ang mapipili. At kung kayo po ay nananampalataya na kayo ay napili sa lahat ng mga tinawag, talastasin natin ang kwento, baka sa atin ang pinagsasabihan ng Ama na anak ko, saan ako nagkulang. Baka sa atin ang katanungan ng Ama na sinasabing anak ko, bakit ka gumawa ng ganito, gumawa ng ganoon? Alin ang aking naging pagkukulang? Talastasin po natin ng kwento mga kapatid, at uulitin ko po, kung maapakan po ang ating mga paa sa aral ng rabay, ang lagi po nating sinasabi, don't shoot the messenger. Dahil ako po ay tagapagbigay lamang po ng aral. Now, simulan po natin ang kwento dito sa aklat ng Malakias. Malakias chapter 1 verse 6. Simulan natin ang kwento mga kapatid. Malakias chapter 1 verse 6. Ito po ang sabi niya dito sa ating aklat ng SNY. Iginagalang ng anak ang kanyang ama. Now, ito po ay tungkol sa isang mabuting anak, para sa kanyang mabuting ama. Kaya kung ito ay mabuting anak, mula sa isang mabuting ama, sabi niya, iginagalang ng anak ang kanyang ama. Tama po yun. At ng alila sa kanyang amo. Ibig sabihin, kapag ang alila ay mabuting trinato ng kanyang amo, mabuti silang pareho. Tama? Yes. Ako nga'y ama, sabi ng ama, nasaan nandoon ang aking dangal. Wow. Alam po ninyo, parang napakahirap isipin na ang ating ama na gumawa ng langit at lupa ay magtatanong doon sa kanyang nilikha na tinatanong, nasaan ang aking dangal? Samantalang sa isang kisap mata ay pwede niya po tayong kitlin sa ating mga pamamahinga. Pero ang katanungan dito ng ating ama, nasaan ang aking dangal? At kung ako'y iluhin, nasaan nandoon ang takot sa akin? Now, alam po natin ang kwento na mismong ang mga demonyo ay kilala si Amang Yahweh. Pero ang mga demonyo, alam nila ang kapangyarihan ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil sila nanginginig sa takot. Marinig lamang po nilang pangalan ng ating ama at ng ating rabbi, nanginginig sila sa takot. Bakit? Dahil alam nila ang kapangyarihan ng ating lumikha. Now, tayo kaya na kanyang piniling anak, may takot kaya tayo sa paggawa ng kasamaan? At hindi natin naaalala kung ano ang kapangyarihan ni Amang Yahweh na magagawa niya sa ating buhay? Nakalimutan na ba natin na tayo mula sa alabok at sa alabok din tayo babalik? Nakalimutan na kaya natin ng ating mga hininga ay si Amang Yahweh ang may gawa. Kaya ang sabi ni Amang Yahweh, kung ako nga'y Elohim, nasaan ang inyong pagkatakot? Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Now, mayroon pa ba tayong karapatan na tanungin si Amang Yahweh na Amang Yahweh, saan namin hinamak ang iyong pangalan? Hindi ba halos araw-araw ay nahahamak natin ang pangalan ng ating Ama? Sa paggising na lang natin sa umaga, tinanong na ba sa ating sarili kung nagpasalamat na ba tayo sa paggising niya sa atin? O tayo na ba ay mga matatawag na mga walang turing na anak? At bago tayo matulog sa gabi, nababanggit ba natin kahit paano ang salitang pasasalamat sa naging maghapon natin? Pag nakikita natin ang ating mga anak na maayos, kahit paano ba napapasalamatan natin sa Amang Yahweh? Kapag tayo ay may pagkain sa ating mga hapagkainan, naaalala ba natin magpasalamat sa isang Ama na nagbibigay ng kanyang pagpapala araw-araw? Talasasin po natin ang kwento kung bakit ganito ang hinaing ng ating Amang Yahweh na lumikha ng langit at lupa. Nasaan daw yung kanyang dangal? Nasaan daw yung ating pagkatakot? Now, dagdagan natin ang kwento dito sa aklat ng Isaias, chapter 1, verse 2. Aklat ng Isaias, chapter 1, verse 2. Ito ang dagdag. Isaias, chapter 1, verse 2. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa. Sapagkat sinalita ni Amang Yahweh, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Natalasasin ninyo ang kwento.
Itinuturing tayong mga bata ni ating Ama na siya ang ating tinatawag na Ama at tayo tinatawag na kanyang anak. Tayo inaruga mula pagkabata hanggang sa ating mga narating sa oras na ito. Siya ang nagbigay sa atin ng ating mga pagkain sa araw-araw. Siya ang nag-aruga sa atin sa ating mga pangangailangan. Siya ang nagligtas sa atin sa lahat ng mga lugar. At kaya sabi ng Ama, ako'y nagpalaki ng mga bata. Pero anong ginawa ng mga bata? At sila'y naghimagsik laban sa akin. Wow. Now, itanong nyo siguro, saan tayo naghimagsik laban kay Amang Yahweh? Ay, balikan po nga yung kwento. Doon na lang sa 10 utos. Ito ba'y natupad natin araw-araw? Alam po ninyo, ang basihan ng pagpapala ng Ama ay sa loob lamang ng isang araw. Hindi po ibinibilang yung nakaraan. At hindi naman ibinibilang yung darating na umaga. Kung sa buong maghapon po natin, naibigay po natin ang ating paggalang bilang isang anak sa ating Ama, masasabi po natin na ginawa po natin ang ating magagawa. Pero kung tayo man po ay nagkulang, ano po? Ang hindi pagsunod, sabi nga sa ibang mga talata, ay katulad sa isang pangkukulam at panggagawain. Pagre-rebelde ang katulad ng hindi pagsunod. Kaya sinabi ni Amang Yahweh, sila'y mapanghimagsik laban sa akin. Katotohanan, ibig sabihin sa every time na tayo po'y nakakasalangsang, tayo po'y nagre-rebelde against doon sa lumikha sa atin. Rebellious is disobedience. Ano po? Tandaan po natin ang kwento. Nag-alaga ako ng mga bata, sabi niya, pero sila'y mapanghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang amo. Wow. Tama po ba yun? Yes. Ang baka na hindi binigyan ng pangunawa ng Ama na katulad nating tao, alam niya kung sino ang kanyang amo. Alam ng baka kung sino ang nagbibigay sa kanya ng kanyang pagkain sa umaga, nagdadala sa kanya sa pastulan at nagpapainom sa tubig. Alam ng baka yun. At hindi susuwagin ng baka ang kanyang amo kahit kailan. Dahil ako'y nag-alaga din ng mga baka ng panahon ko. Kilala ako ng aming mga baka. Now, ang tanong, kilala kaya natin yung nag-aalaga sa atin sa araw-araw? Yun ang katanungan. Sabihin natin, yes. Kilala po natin si Amang Yahweh. Now, ang tanong, ibinibigay ba natin yung paggalang bilang isang tunay at tapat na amo? Buti pa nga daw yung baka, kilala ang kanyang amo. Ang asno, sa pasabsaban ng kanyang amo. Tama po yun. Ngunit, anong sabi ng Ama? Ang Israel, ang kanyang piniling bayan, tayo na kanyang piniling mga lingkod, ay hindi nakakakilala. Ang aking bayan, sabi ni Mang Yahweh, ay hindi gumugunita. Nakalimutan daw natin ang mga pagpapala ni Mang Yahweh. Naaalala lang natin siya kapag tayo nangangailangan. Tama po ba? Kaya ang tanong ng mga anak ko, sana ko nagkulang. At naaalala mo lamang ako kapag ako'y kailangan mo. Alam nyo, kagabi nagdrama ako sa mga anak namin. Dahil matagal ko nang hindi narinig yung boses nila. Sabi ko, abay mga anak ko, hindi ko na, isang linggo kong hindi narinig ang mga boses nyo, sabi ko. Namimiss ko kayo, sabi ko, tawagan nyo kami ni mami nyo araw-araw, kung pwede. Kung ako mismo, namimiss ko yung mga anak ko. Ayaw kong tawagan ako ng mga anak ko pag may kailangan lang sila. Hindi ba ganun din ang nararamdaman ng ating Ama sa atin? Naaalala ba natin si Amang Yahweh kapag tayo may pangangailangan? Father, you forbid, Katulad ngayon, may paparating na bagyo sa atin. Saka ba lang ba natin siya maalalang manalanginan? Madalanginan kapag tayo may pangangailangan? Father, you forbid, Huwag naman po sana. Ano po? Jeremiah chapter 8 verse 5. Ito. Dinggin natin ang mga hinaing ni Amang Yahweh. Kung ang ating lagi nating naaalala yung ating mga hinaing. Dinggin naman natin ngayon ang hinaing ng Ama sa atin. At ang sabi niya? Masundot ang mga masusundot sa puso. Umiyak yung mga dapat umiyak. Dahil baka tayo ang pinagsasabihan ng Ama ng kanyang hinaing. Ano po? Jeremiah chapter 8 verse 5.
Bakit nga ang bayang ito na Jerusalem ay tumatalikod ng walang hanggang pagtalikod? Bakit nga daw? Bakit daw ang kanyang bayang pinili? Kasama tayo doon, mga kapatid. Dahil tinatawag tayong mga anak. Bakit ang kanyang mga tinatawag na anak ay patuloy na tumatalikod sa paggawa? Bakit nga daw? Bakit? Tanong natin sa ating mga sarili, bakit kaya? Dahil wala tayong takot at hindi tayo pinapatay na Amang Yahweh kaagad? What if gano'n ang gawin niya? Hihintayin ba natin na gano'n ang gawin ni Amang Yahweh na the moment na tayo gumawa ng pagsalangsang, kitli ng ating buhay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Gusto niyo bang gawin ni Amang Yahweh yun? Pasalamat po tayo at ang ating Ama ay mahaba ang kanyang pasensya. Ano po, hindi po katulad natin na tao. Ha? Kung ang ating Amang Yahweh ay katulad po nating tao, matagal na po tayong patay at wala nang natirang buhay dito sa ibabaw ng lupa. At salamat sa Ama sa kanyang mahabang pagpapasensya. Pero ang katanungan sa atin ay, bakit patuloy ang ating paggawa ng pagsalangsang? Sila ay nagsisihawak na mahigpit ng karayaan. Sila ay nagsisitangging bumalik. Now, alam po niyo yung malaman natin yung ating pagkakamali. At ang mahirap po nito na after na malaman natin ang ating pagkakamali, tayo mismo yung mapagmataas na sinasabing, hindi natin kayang bumalik at ayaw natin bumalik. Wag naman po sana po. Ating pinakinggan at narinig ko, ngunit hindi sila nagsalita ng matuwid. Walang nagsisisi ng kanyang kasamaan na nagsasabi, ano ang aking ginawa? Bawat isa'y lumilihis sa kanyang lakad, gaya ng kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Alam po ninyo, lagi nga natin sinasabi, sa mata ng tao ay palaging tama. Hindi niya alam na ang dulo nito ay kamatayan. Kaya lagi natin tinatanong, wala akong ginawang masama. Hindi ako mamamatay tao, hindi ako magnanakaw. Totoo po yan, maaari. Pero alam po natin, ang pagsalangsang sa isa ay pagsalangsang sa lahat. Alam po ninyo, ano po? Nalalaman ng sigwena sa himpapawid ang kanyang mga takdang kapanahunan. Nalalaman daw ng sigwena ang kapanahunan niya. Now, kanina, baka, sumunod asno, ano naman sigwena. Ibon sa himpapawid ang sigwena. At ang batu-batu, at ang langay-langayan, at ang tagap ay nangagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Pati bato-bato, pati langay-langayan. No, alam mo niyo, nakakatuwa na tayo na pinili ng Ama, na ang ating rabay ay namatay sa tulos dahil sa atin ay ikinukumpara tayo sa mga hayop na kanyang ginawa. Baka, asno, ibon. Sabi niya, mabuti pa ang mga ito. Alam nilang kapanahunan. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ni Amang Yahweh. Hindi nalalaman daw ng kanyang bayan ang alituntunin ng Ama. Samantalang hindi nagkulang ang Ama. Now, kayo mismo magpapatunay, hindi nagkulang ang Ama sa pagpapadala ng kanyang mga lingkod. Hindi po siya nagkulang. Ano po? Kung wala kayong panahon sa araw ng pagsamba, sa mga araw na mga dumarating, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, mayroon pong YouTube, ano po? Para balikan niyo ang mga aral ng rabay. Wala kayong excuse. Ano po? Ezekiel 20, verse 11. Dinggin natin ang hinaing ng Ama. Sa tingin ninyo, tayo lang, tao ang nagre-reklamo? Mga kapatid ko, ang Ama din pala ay nagre-reklamo sa atin. Ezekiel 20, verse 11. Ito pa ang reklamo ng Ama sa atin. Ezekiel 20, verse 11. At ibinigay ko sa kanilang aking mga palatuntunan at itinuro ko sa kanilang aking mga kahatulan na kung isasagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Itinuro ko sa kanila. Now, wala tayong excuse, mga kapatid. Alam natin ang katuruan ng Ama. Alam natin ang kanyang mga salita.
may nangangaral sa atin. Ano po? Men's ministry, Bible study, women's ministry, wala kayong excuse. Service. Maski hindi kayo makapunta sa kapilya, merong online. Na wala kayong excuse. Nasasabihin nyo hindi kayo natutunan sa aral. Bukod dito, sabi niya verse 12, ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga sabat. Nagbigay siya ng araw ng pamamahinga, nagbigay siya ng mga pista na alalahanin natin. Nagbigay ako sa kanila, ipinaalala ko sa kanila. Sa loob ng 1 taon, 3 taon sila magpipista. Sa loob ng 1 taon, 52 times silang sasamba at magpapahinga. Sa loob ng 1 taon, sabi niya, napakarami ang Bible study na aking iniaalok sa kanila. Wala silang excuse. Upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako si Amang Yahweh na nagpapaging banal sa kanila para daw ipaunawa sa atin ng ating Ama ay ang nag-iisang Elohim na gumawa ng langit at lupa. Wala tayong excuse. Ano po? Wala tayong excuse. Pero anong sabi ng Ama? Ngunit, verse 13, ang sangbahayan ni Israel, tayo, kasambahayan niya, hindi lang Israel ang binabanggit dito, ano? Ay naghimagsik laban sa akin. Ang sabi niya, nagrebelde. Now, imagine, tandaan niyo ulit palagi mga kapatid. Disobedience is a rebellion. Ang hindi pagsunod ay paghihimagsik. Tandaan niyo palagi. Ha? Subukan ninyong utusan ng inyong mga anak at sabihin sa kanya ang kanyang gagawin. At harap-harapan na ipakita sa inyo na hindi niya gagawin. Anong mararamdaman ninyo bilang magulang? Hindi kaya kayo magpupuyos sa galit? Subukan kaya ng mga anak ninyo na utusan ninyo sa harap-harapan ninyo at harap-harapan din natutulig sa inyo kayo at hindi gagawin ang pinapagawa sa inyo. Hindi kaya kayo magpupuyos sa galit. And yet, ginagawa natin araw-araw sa Ama. And yet, ginagawa natin sa hindi pagsunod sa kanyang kautusan. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at kanilang itinatakwil ang aking mga kahatulan na kung gagawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon at ang aking mga sabat ay kanilang nilapastangang mainam. Araw ng pagsamba, nasaan tayo? Nasa mall? Nasa date? Nasa handaan, nang magtagay sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan laban sa kanila upang lipulin sila. Father, ya forbid. Ito ang sinabi ni Amang Yahweh saan? Sa mga Israelita sa ilang. Nung sila po'y nasa ilang. Now, alam niyo ang kwento. Ano po? Ginawa ba ni Amang Yahweh ang paglipol sa mga Israelita? Sa mga binilang na nagsalita laban sa kanya in 40 years? Yes. More than 600,000 ang hinintay ni Amang Yahweh na mamatay sa ilang. Maubos at maagnas ang kanilang bangkay bago dinala ni Amang Yahweh ang kanyang bayan sa lupang pangako. Father, ya forbid, wag naman sanang gawin sa atin. At ang buhay na ito ay iba ngayon sa buhay ng panahon ng mga Israelita. Ang buhay na sinasabi dito na lilipulin niya ay hindi ang buhay dito sa lupa, kundi yung buhay na ibibigay niya balang araw, na buhay na walang hanggan. Father, ya forbid, wag naman sana. Ano po? Wag naman sana. Isaiah chapter 5 verse 1. Ito pa ang dagdag. Kung sa tingin ninyo ay hindi marunong magreklamo si Amang Yahweh sa kanyang piniling hirang, marunong po siya magreklamo. Tandaan po ninyo. Ito pa. Unawain natin ang paghihinagpis ng ating Amang Yahweh. Isaiah chapter 5 verse 1. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal. Ito yung kanyang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak.
Paawitin niyo ako ng isang pagmamahal, sabi niya, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal, meaning ang kanyang anak, ay may ubasan sa isang mainam na burol at kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato, tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon. At tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas. Ano po sabi niya? Ang mag-uubasan po ay may ubasan. Ano po? Nilagyan niya ng kanal sa palibot. Inalisan ng mga bato, tinamnan ng piling punong ubas, nagtayo ng muog, tinabasan din naman ng pisaan, at kanyang hinintay na magbunga ng ubas. Pero alam po niyo kung anong naging bunga? Ngunit nagbunga ng ubas-gubat. Now, alam po niyo kung ano yung ubas-gubat? Pag sinabing ubas-gubat, ito po ay mapakla. Hindi ito yung ubas na inaasahan nung may-ari ng ubasan. Now, kung kayo yung may-ari ng ubasan, anong gagawin po ninyo doon sa inyong ubas na inalagaan, inaruga, binigyan ng pataba? At nang hinintay niyong magbunga, ang inaasahan niyong bunga ay matamis at makatas na bunga. Pero ang lumabas, ubas-gubat, mapakla, at halos walang katas. Kung kayo yung mag-uubasan, anong gagawin ninyo? Darling, anong gagawin mo? Sagutin mo. Susunugin ko na Susunugin daw ng darling ko yung kanyang ubasan. para maging fertile pa siya pagka nagtanim ako ng panibago. Father, ya forbid. Imagine po ninyo, yun ang hatol natin bilang tao. Father, ya forbid. Ano po? At ngayon, sabi niya, mga mananahan sa Jerusalem at mga tao sa Yehuda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Hatulan ninyo, mga taong nakikinig, sabi ng ating Ama. Sino ang nagkulang? Yung nag-uubasan, na ginawa niya ang kanyang mga gawa para manatili ang kanyang ubas at magbunga ng magandang bunga, o yung ubas sa kanyang sarili na hindi nagbunga ng masarap na ubas. Hatulan ninyo, sabi ng ating Ama. Ano pa ang magagawa ko sa isang ubasan na hindi ko nagawa? Ano ng aking hinihintay na magbunga ng mga ubas ay nagbunga ng ubas-gubat. Ano ang bearing nito sa atin, mga kapatid? Ganon din po yung kahalintulad natin. Tayo yung ubas. Tayo yung inalagaan ng Ama. Ginising niya tayo tuwing umaga. Binigyan ng kalakasan sa ating pangangatawan. Binigyan ng ating mga hanap buhay. Binigyan ng mga gagamitin para maging maayos ang pamumuhay. Inayos ang ating mga sarili. Ibinigay ang kanyang may bibigay sa atin para tayo matuto at maging mabuting kanyang mga tinawag na mga anak. At ang inaasahan ng Ama, bilang kabayaran sa pag-iingat niya sa atin, ingatan natin ang kanyang salita at gawin ang kanyang kautusan at paglingkuran natin siya ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Yun ang inaasahan ng ating Ama sa atin. Pero nagawa ba natin? O nakalimutan natin ang lahat? At ang ipinalit natin ay ang pagtalikod sa kanyang mga salita. Paminsan-minsan lang natin maaalala ang pagsamba. Paminsan-minsan lang natin maaalala ang kanyang mga salita. Mas nabisi tayo sa gawa ng sanlibutan, tama mali. Mas naging busy tayo sa mga sanlibutan, mas naging busy tayo sa ating mga asawa, mas naging busy tayo sa ating mga anak, mas naging busy tayo sa ating mga hanap buhay. Dumarating pa ang punto na ayaw na tayong mag-retire dahil gusto lang natin tulungan ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Kailan natin paglilingkuran si Amang Yahweh ng buong puso, buong galak at buong kaluluwa ng walang reservation? Kailan?
Kailan, mga kapatid ko? Pag tayo ay nasa banig na at wala ng lakas para gumawa ng kanyang kalooban. Father, ya forbid. Ano po? Anong gagawin ng Ama sa ubasan? Ito, verse 6. Father, ya forbid. Ha? Sabi kanila ng aking asawa, susunugin niya. Father, ya forbid. Ano po? Ito ang sabi ng Ama sa kanyang, na kanyang gagawin sa kanyang ubasan. Verse 6. Ang gagawin ng Ama, itong kanyang gagawin, aking pababayaang sira. Hindi kakapunin o bubukirin man, kundi ang magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. At akin ding iuutos sa mga alapaap na huwag na nilang ulanan. Father, ya forbid. Ano ang mangyayari sa ubas na hindi mauulanan? Ano ang mangyayari sa ubas na ang mga tutubo ay mga dawag at mga damo at mga pansirang mga damo? Ang ubas ay unti-unting mamamatay at mamamatay ang ubas na tuyo at walang bunga. Father, ya forbid, huwag gawin sa atin ano po. Nang tayo po ay humihingi ng hanap buhay, binigyan tayo ng Ama ng hanap buhay. Nang tayo humihingi ng mga asawa, binigyan tayo ng ating Ama ng mga asawa. Nang tayo humingi ng mga anak, binigyan tayo ng ating Ama ng mga anak. At at the end of the day, nakalimutan natin yung nagbigay sa atin ang lahat ng pagpapala. Mas ibinigay natin ang ating mga panahon sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga hanap buhay. At bihira na lang natin maalala na ibalik ang pagpapala ng Ama sa gawang panglilingkod. Kaya ang tanong ng Ama, anak ko, saan ako nagkulang? Saan ba nagkulang ang Ama sa atin, mga kapatid? Jeremiah chapter 7 verse 13. Sabi ko nga sa inyo, Father, ya forbid na gawin niya yung mga bagay na sinasalita niya sa atin. Ang lagi niyong tatandaan, mga kapatid ko, kapag naririnig natin ang aral, meaning hindi pa dumarating sa atin ang kanyang mga sinasalita. Mangyayari pa lang kung hindi tayo titino. Mangyayari pa lang kung hindi tayo makikinig. Warning comes before destruction. Tandaan po ninyo palagi, ano po? Jeremiah chapter 7 verse 13. Ito pa. Ha? At ngayon, sabi ng Ama, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ni Amang Yahweh. Ngayon, dahil yung mga pinaggagawa ninyo, sabi niya, alam niyo ba dumating ang punto na ito'y sinabi ni Amang Yahweh sa kanyang bayang Israel sa panahon ni Jeremiah? Ito ang sabi niya. Father, ya forbid, sabi ko nga, pero napupuno ba ang Ama? Yes. Ito yung ehemplo ng Ama sa bayang Jerusalem. At ngayon, sabi ng Ama, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ni Amang Yahweh, nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Ngunit hindi niyo dininig. Itong sinasabi ko, mga kapatid. Hindi nagkulang ang Ama sa atin sa pagpapaalala. Lunes sa Miyerkules may Bible study. Martes sa Huwebes may women's ministry. Biyernes, ano po? May service. Sabado, maghapon. Linggo lang yata ng gabi. Meron pa lang linggo ng gabi. Sabado lang ng gabi ang ating pahinga sa pangangaral. Wala tayong excuse, mga kapatid ko. At the same time, hindi nawawala ang aral dahil ito'y nakarecord sa YouTube. Wala kayong excuse. Ano po? Kaya sabi ng Ama, ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Pero, sabi niya, walang nakikinig. Kanina lang sinabi ni baby kanina, ang nanonood sa aking YouTube noong nakaraan, 3. Nakakatawa, ano po? At aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan na inyong tinitiwalaan at sa dagong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang ang gaya ng aking ginawa sa Silo. At akin kayong itatakwil
sa aking paningin, gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ng iyong mga kapatid sa buong binhi ng Efraim. At ito'y nakakatakot. Verse 16. Father, you forbid. Verse 16, sabi niya, kaya huwag mong idalangin ang bayang ito, Jerusalem. Jeremiah, huwag mong idalangin ang bayang ito, Jeremiah. Now, Father, you forbid na marinig ko kay Amang Yahweh na huwag kong idalangin ang ating mga kapatiran. Father, you forbid. Father, you forbid na marinig ko kay Amang Yahweh na huwag kong idalangin ang bayang Pilipinas. Father, you forbid. Dahil kapag ito'y nangyari, mga kapatid ko, that is the point of no return. Ito yung hatol na hindi mo na mababawi. It is written, and it will be done. Father, you forbid, mga kapatid ko. Kapag naririnig natin ang aral ng Ama, may pagkakataon pa. It's not too late, mga kapatid. It's not too late. It's not too late. Ano po? It's not too late. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man o mamagitan man ikaw sa akin. Bakit? Sapagkat hindi kita didinggin, Jeremiah, sabi ni Amang Yahweh. Hindi kita didinggin, Jeremiah, sabi niya. Huwag kang mamamagitan sa akin para sa kanila, hindi kita didinggin. Huwag mong idadalangin ang bayang ito, Jeremiah, hindi kita didinggin. Bakit? Napuno na ako sa bayang Israel. Huwag naman po sana, mga kapatid, ano po? Na ito'y sabihin ng Ama sa atin. Sa atin ng mga nakakarinig, huwag naman po sana. Ang lagi po nating sinasabi, kapag naririnig pa natin ang aral po na ito, matakot po tayo dahil this is a warning. Warning comes before destruction. Ibinigay ito ng ating Ama sa bayang Israel. Panahon ni Moses, panahon ni Joshua, panahon ng mga hari, panahon ng mga propeta, panahon ni Jeremiah. Warning comes before destruction. No po. Warning comes before destruction. Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16. Ezekiel 16 verse 10. Ito pa dagdag. Binihisan din naman kita ng yaring may burda. At sinapatusan kita ng balat ng kambing. At binigkisan kita sa palibot ng mainam na kayong linaw at binalot kita ng sutla. Tignan niyo yung mga damit sa inyong mga closet. Maski ilang araw, ilang linggo kayong hindi maglaba, may isusuot kayo, tama? Hindi tayo hubad. Walang hubad sa atin na walang may isuot. Hindi nagkulang ang Ama sa atin, mga kapatid ko. Hindi nagkulang ang Ama sa atin sa ating mga pangangailangang outside. Ginayakan din naman kita ng hiyas at nilagyan ko ng mga pulsera ang iyong mga kamay at ng isang kwintas ang iyong liig. At nilagyan ko ng hikaw ang iyong ilong at ng mga hikaw ang iyong mga tainga at isang magandang putong ang iyong ulo. Sa mga anik-anik, hindi rin tayo napapalayo, mga kapatid, ano? Ha? Bag, sapatos, alahas, kahit papaano mayroon tayo. Hindi nagkulang ang Ama sa atin sa pagbibigay ng ating mga gusto. This is gusto, no po, hindi pangangailangan, gusto. Ha? Marami tayong mga anik-anik sa buhay na kung titingnan natin, ito yung naging dahilan kung bakit tayo naging busy sa paghahanap buhay dahil sa ating pagbibili ng mga anik-anik. Kung matuto lang sana tayo mamuhay ng simple, baka mas magiging maayos ang buhay natin. Ano po? Ang reason being, kumukuha tayo ng bato na ipinupukpok sa ating ulo. Whether we like it or not, yun pong katotohanan. Kaya sabi ng Ama, binihisan kita at nilagyan ng mga pahiyas sa iyong katawan, sabi niya, ganito ko nagayakan ng ginto at pila, at ang iyong damit ay mainam na kayong lino at sutla at yaring may burda. Ikaw ay kumain ng mainam ng harina at ng pulot at ng langis, at ikaw ay lubhang maganda at ikaw ay guminhawa sa kalagayan.
Tama po ba? Yes. Lahat po tayo kumakain ng 3 beses ang araw. Yung iba sa atin, higit pa. Wala pong nagugutom sa atin. Walang nagmamalimos po sa atin. Walang nakaratay sa banig sa atin na walang pagpagamot. Guminhawa tayo, yes. Gumanda tayo, yes. Now, lahat ito'y galing kay Amang Yahweh. Ang iyong kabantugan, sabi niya sa verse 14, ang iyong kabantugan ay nangalas sa gitna ng mga bansa dahil sa iyong kagandahan, sapagkat ikay naging sakdal dahil sa aking kamahalan na aking nilagay sa iyo, sabi ni Amang Yahweh Elohim. Ginawa ko ito lahat sa iyo, sabi ni Amang Yahweh. Tama, mali? Tama po. Si Amang Yahweh po lahat ang may gawa. Ng ating maayos na kalusugan, si Amang Yahweh pong may gawa. Sa ating mga hanap buhay, si Amang Yahweh pong nagbigay. Sa ating mga kalakasan at mga katalinuhan, si Amang Yahweh pong nagbigay. Wala tayong ginawa sa ating mga sarili. Si Amang Yahweh po lahat ang nagbigay. Now, ang tanong, saan nagkulang ang Ama sa atin? Saan nagkulang ang Ama sa atin? Jeremiah chapter 25. Jeremiah 25. Saan nagkulang ang Ama sa atin, mga kapatid ko? Jeremiah 25 verse 4. At sinugo ni Amang Yahweh sa inyo ang lahat niyang lingkod ng mga propeta na gumising na maaga at sinugo sila. Inulit-uli na Amang Yahweh kanyang ginagawa araw-araw. Ano po? Sinugo ni Amang Yahweh sa inyong lahat ng mga lingkod na propeta na gumising ng umaga. Now, sino pong gumising ng umaga? Si Amang Yahweh pong gumising ng umaga. At ginising niya ang kanyang mga lingkod para mangaral ng kanyang salita. Ano po? Pero anong sabi? Ngunit, hindi niyo dininig. O ikiniling man ninyo ang inyong pakinig upang makarinig. At nagsasabi, magsihiwalay bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang masamang lakad at sa kasamaan ng inyong mga gawa. At kayo'y magsitahan sa lupain na ibinigay ni Amang Yahweh sa inyo at sa inyong mga magulang mula ng una hanggang sa magpakailanman. Now, ang ipinapangako sa atin, hindi yung kalupaan dito sa lupa, kundi yung kaharian ng Ama na bababa dito sa lupa ang magiging tirahan natin balang araw. Yun ang pinapangako ngayon sa ating panahon. Mas mainam kaysa sa mga ipinangako sa bayang Israel nung sila'y pupunta sa lupang pangako. Ang ipinapangako sa ating panahon ay buhay na walang hanggan. At ang pagtira natin sa kaharian ng Ama balang araw. Nawat tanong, gusto pa natin yung kaharian ng Ama? O tayo hindi nananampalataya na ito'y totoo at mangyayari? O kontento na tayo na ito'y mamanahin natin, whatever? Bay mga kapatid ko, magdahan-dahan po tayo ng ating pangunawa na po. Dahil baka hindi ito ang pangunawa na ibinigay ng Ama sa atin. Dahil tayo ay nire-require na gawin ang kalooban ng Ama. Tayo ay nire-require ayon sa pagkakasulat sa Pahayag chapter 14 verse 12 na ang kanya mga pipiliing mga banal ay ang may pananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Ama na ibinigay niya sa ating mga salita. Kaya ang tanong ng Ama ngayon sa ating panahon, sana ko nagkulang.
Nag-imaginin po ninyo na sa araw ng paghuhukom ay hindi tayo kasama. Doon sa bibigyan niya ng buhay na walang hanggan dahil hindi natin dininig ang aral ng Ama. Katulad ng mga panahon ng mga Israelita na sila'y hindi nakapasok sa lupang pangako dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Father, ya forbid. Ano po? Verse 6. Huwag kayong magsisunod sa mga imahe na maglingkod sa kanila at magsisamba sa kanila. At huwag ninyo akong mungkahiin sa galit ng gawa ng inyong mga kamay at hindi ko kayo saktan. Anong sabi ng Ama? Huwag niyo akong mungkahiin sa galit. Meaning, may pagpupuno ang Ama. Huwag niyo akong mungkahiin sa galit, sabi ng Ama. Maalala niyong sinabi kanina dito sa Jeremiah din, Jeremiah, huwag mo na silang dalangin. Dahil hindi ko didingin. Yun ang ending. Inuulit niya uli. Huwag niyo akong mungkahiin sa galit para hindi ko kayo saktan. Ang Ama mismo ang nagsasabi, mga kapatid, para sa ating ikatututo, huwag natin siyang mungkahiin sa galit. Ano po? Huwag natin siyang mungkahiin sa galit. Gayon may hindi kayo nakinig sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Hindi kayo nakinig sa akin. Now, gaano katigas ang ating ulo, mga kapatid, na tayo ayaw makinig? Ano ang ibibigay ng sanlibutan sa atin at iyon ang ating mas iniibig na gawin? Ano ang ibinibigay ng ating mga asawa, ng ating mga anak at the end of the day? Ano po? Na mas higit kumpara sa ibibigay ng Ama sa atin balang araw. Na ang sinasabi ko, mga kapatid, kung ang ating mga asawa, kung ang ating mga anak, kung ang ating mga hanap buhay, ang siyang pumipigil sa atin para gawin ng kalooban ng Ama, anong mas higit nila kaysa doon sa pagpapala na iuukol ng Ama sa atin balang araw? Yun ang katanungan. Kaya ang tanong ng Ama, sana ko nagkulang ng pagpapaunawa sa inyo ng lahat ng mga bagay dito sa lupa ay gugunawin ko rin balang araw. Yun ang sinasabi ng Ama sa atin. Pero alam ba natin yung kwento? O ayaw nating unawain yung kwento? Ano po? Tanong, alam ba natin yung kwento o ayaw nating tanggapin yung kwento? Ano po? Verse 7. Gayon ba'y hindi kayo nakinig sa akin, sabi niya Mang Yahweh, upang mungkahiin ninyo ako sa galit ng gawa ng inyong mga kamay sa inyong sariling ikapapahamak. Ouch! Kaninong pagkapahamak daw ang sanhi na gawa ng ating mga kamay? Ang sinasabi po natin hindi tayo maililigtas ng ating mga asawa, hindi tayo maililigtas ng ating mga anak. Ang makapagliligtas sa atin ay ang ating pananampalataya at ang ating mga gawa. Pero kung tayo mismo ang gagawa ng ating sariling pagkapahamak, tandaan po ninyo, hindi ninyo pwedeng sisihin yung demonyo na nagkakasala tayo. Hindi nyo pwedeng sisihin ang mga asawa nyo, ang mga anak nyo, ang mga hanap buhay ninyo na tayo nagkakasala. Sisihin natin ang ating sarili. Bakit tayo ang may gawa? Tayo ang may gawa, mga kapatid ko. Kaya wala tayong excuse. Dahil tayo ang may gawa. Tayo ang may gawa. Ano po? Ezekiel 20, verse 15. Ezekiel 20, verse 15. Ito patagdag.
baba ko sa verse 17. Verse 17. Gayunmay ang aking mata ay nagpatawad sa kanila at hindi ko sila nilipol. Now, imagine ninyo, after all of those things na ginawa nyo, sabi ng Ama, pinatawad ko kayo. Hindi ko kayo nilipol, sabi niya, at ginawan ko man sila ng lubos na kawakasan sa ilang. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palutuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan at magpakahawa kayo sa kanilang mga rimulto. Ako si Amang Yahweh ninyong Ama, magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palutuntunan at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa. Warning, sabi niya. Ano? Ginawa ng inyong mga magulang, sabi niya, ito'y ipinapaalala ko sa inyo. Ezekiel 20, verse 17. Ano po? Inyong ipamili ng aking mga sabat at maging mga tanda sa inyo upang inyong maalaman na ako si Amang Yahweh ninyong Ama at Elohim. Unawain ninyo, sabi ng Ama. Ito'y ginawa ng inyong mga magulang. Now, kayo'y mga anak. Gawin ninyong mga ipinapagawa ko sa inyo. Huwag niyong gayahin ng inyong mga magulang. Pero anong ginawa ng mga anak? Verse 21. Ngunit ang mga anak ay naghimagsik laban sa akin. Sila hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palutuntunan at nag-ingat man ng aking mga katulan upang isagawa na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Kanilang nilapastangan ng aking mga sabat nang magkagay sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusakan sa kanila upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang. Anong nangyari po dito sa kwento? Ginawa ng ina at ng ama, inulit ng mga anak. Anong bearing nito sa atin, mga kapatid ko? Kung tayo ay magkamali sa ating panahon, mga kapatid, mamanahin ito ng ating mga anak. Sumpa ang inabot ng bayang Israel sa kanilang hindi pagsunod at the end of the day, minana ng kanilang mga anak ng sumpa. Dahil sa hindi rin nila pagsunod. Mga kapatid ko, sino sa atin ang maaatin na sumpa ang ipapamana natin sa ating mga anak at apo? Ako at ang aking asawa, ang aming mga anak at ang aming mga susunod na mga salinlahi ay hindi magmamana ng sumpa. In the name of Father Yahweh and His Son Yeshua HaMashiach, I declare na hindi mangyayari. Kaya ipagpipilitan natin, mga kapatid ko, na huwag gawin ang ating mga nabasa. Huwag sundin ang ating mga narinig. Kundi tayo magbalik loob. Sayang ang panahon, mga kapatid ko, kung bakit ipinaunawa sa atin ng amang mga bagay na ito. Kaya ang tanong ng ama, saan siya nagkulang? Amang Yahweh, kailanman ay hindi ka nagkulang. Kami ang nagkulang, mahal naming Ama. Kami ang mga nagkamali. Kami ang nakalimot. Wala kang pagkukulang, aming Ama at Elohim. Wala kang pagkakamali. Kami ang nakalimot. Kami ang naghimagsik. Kaya sabi dito sa Deuteronomio chapter 4 verse 26. Deuteronomio chapter 4 verse 26. Father, you forbid na manahin ng ating mga anak ang ating mga pagkakamali. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid ko na mga magulang, habang may pagkakataon pa at panahon, itama natin ang ating mga mali. Ayusin natin ang ating mga buhay upang ang ating mga anak ay mas may pagkakataon na iwasan ang ating pagkakamali at mas maging banal ang kanilang pamumuhay balang araw. Deuteronomio chapter 4 verse 26. Aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo sa pagdadaan ng yardin upang ariin. Hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw kundi kayo'y lubos na malilipol. Pangangalatin kayo na Amang Yahweh sa mga bayan at kayo malalabing kaunti sa bilang
sa gitna ng mga bansa na pagdadalhan sa iyo ni Amang Yahweh. Kayo'y malilipol sa inyong ating Ama. Kayo'y malilipol. Mga kapatid ko, ulitin ko, ito ay aral sa atin. Warning comes before destruction. Ano po? Warning comes before destruction. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 10 verse 11. Unang Korinto chapter 10 verse 11. Unang Korinto chapter 10 verse 11, sabi niya, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Lahat ng mga binasa natin, sabi ni Apostol Saulo, ay isinulat para sa atin na isang pinakahalimbawa. Huwag nating gayahin ang kanilang pagkakamali. Matuto tayo, mga kapatid ko, sa aral na ating naririnig at nababasa. Ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. At pawang nangasulat, bakit? Sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. This is our time. Ano man ang nangyari before, isinulat para sa atin. Isinulat para sa atin, para tayong matuto. Kaya ang lagi kong sinasabi, mga kapatid, wala tayong excuse. Kaya sabi dito sa Roma chapter 15 verse 4. Roma chapter 15 verse 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Saan man po tayo naroroon, ay inaabot tayo ng salita ng Ama. Wala tayong pwedeng sabihin na wala tayong panahon. Kung hihilingin nyo sa Ama na kayo bigyan ng panahon, magkakaroon siya ng panahon para sa inyo. Pero ang tanong, magkakaroon kaya kayo ng panahon sa Kanya? Ito'y nasulat sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. Tama po. Dahil sa mga nabasa natin, dahil sa mga narinig natin, alam po natin na iwasan ng mga naging pagkakamali ng mga nauna sa atin. Para mas maging mabuti ang kinabukasan po natin at ng ating mga anak at ng ating mga apo. Nasa sa inyo po, sabi nga sa kanyang sulat, tinatawag ko ang langit at lupa ng mga saksi. Mamimili po tayo. Pagpapala o sumpa. Pero ako, ang aking asawa, ang aming mga anak at ang aming buong sambahayan, pipiliin namin ang pagpapala. Itatakwil namin ang sumpa. Pipilitin namin gawin ang mga salitang aming narinig at nabasa. Dahil wala kaming excuse. Loobin nawa ng Ama, ano sabi niya? Sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yes. Na tayo po ay may mas magandang bukas. Tayo ay may mas magandang bukas. Kaysa sa mga nauna sa atin na hindi kumanap at hindi tumugon sa salita ng Ama. Sila nagimagsik. Kaya sila inilipon ng Ama. Father, forbid, wag mangyari sa atin. Nang paglipon ng Ama ay hindi mangyayari sa atin, kundi ang kanyang pagpapalang buhay na walang hanggan ay makamtan natin balang araw sa takdang panahon sa araw po ng paghuhukom. Kaya sabi niya, verse 5, huling talata po natin, loobin nawa ng Ama ng pagtitiis at paggiliw na tayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon sa pagpapalang pananampalataya ng ating Rabbi, Yeshua HaMashiach.
Mga kapatid, ito po ang aral ng sabay. Nawa, tayo po ay natuto. Wala pong pagkukulang. Sasagutin po natin ang katanungan ng Ama. Ano po? Anak ko, saan ako nagkulang? Amang Yahweh, wala po kayong pagkukulang sa amin. Lahat po ng mga bagay binigay nyo sa amin. Sobra-sobra sa aming pagpapala. Sobra-sobra sa aming buhay. Kami, mahal naming Amang nagkulang at nakalibot at naghimagsik. Tinatanggap po namin, mahal naming Ama, ngayong mga pagkukulang at pagkakamali. Mula sa araw na ito, mahal naming Ama, tulungan mo kami na gawin ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng pagpapala na magawa namin ang mga salitang aming narinig at nabasa. At kami bigyan mo ng pagpapalang buhay na walang hanggan para sa aming mga sarili, para sa aming mga anak at para sa aming mga apo na magmamana ng aming mga pananampalataya. Patawarin mo kami, mahal naming Ama, sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakamali. Tulungan mo kami, mahal naming Ama, na hindi na magkamali sa susunod. Tulungan mo kami, mahal naming Ama, na kami hindi na magkasala. Tulungan mo kami, mahal naming Ama, na baguhin ang aming mga pananalita, ang aming mga salita at ang aming mga kaisipan. Bigyan mo kami ng bagong kaisipan, mahal naming Ama, na matutong umunawa ng iyong mga salita at gumanap ng iyong kalooban. Mahal naming Ama, binibigay po na ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong napakadakilang pangalan. Salamat po sa aral, mahal naming Ama at aming Elohim, sa pagbibigay mo sa amin ng babala, na ikaw din ang nagsasabi sa amin, warning comes before destruction. At kami nagpapasalamat sa iyo, mahal naming Ama, na kami tinuturuan mo ng iyong aral at gumigising ka tuwing umaga para utusan ng iyong mga lingkod para sa aming ikatututo. Ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay sa iyong Ama, ay sa iyo lamang aming Ama at Elohim, aming Amang Yahweh, at sa iyo aming Rabbi Yeshua HaMashiach na namatay sa tulos para sa amin. Hallelujah. Ito po ang aral natin, mga kapatid. Ang lahat ng kapurihan po ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mahal naming Ama, Ama naming nasa langit, muli ay ibinibigay po namin ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong napakadakilang pangalan. Salamat po sa aral na bigay mo sa amin. Naway, kami po ay matuto at nagising po ang aming mga tutulog-tulog na mga pananampalataya at makita po namin ang aming mga pagkakamali, ang aming mga pagkukulang. Totoo po, mahal naming Ama, aming mga sinabi, wala ka pong pagkukulang sa amin. Kami ang nagkulang. Kami ang nagkasala. Kami ang nagkamali. Mahal naming Ama, patawad po. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Mahal naming Ama, sa lahat ng aming mga kapatiran, naway bigyan niyo po sila ng pusong mapagpakumbaba na makita namin ang aming mga pagkakamali at magawa po namin yung kalooban sa mga susunod na araw. Salamat po sa masarap na tanghalian ng aming mga kapatiran sa bansang Pilipinas at salamat po sa aming masarap na pagtulog ngayong gabi dito sa bansang Amerika. Salamat din po sa mga kagalingan ng aming mga nanay sa assembly. Kay Nanay Alicia, kay Nanay Adelaida, kay Nanay Consolacion, kay Nanay Imbet, kay Nanay Ligaya, kay Nanay Gloria, kay Nanay Nympha, kay Nanay Imbet, kay Nanay Melida, at sa lahat ng mga nanay sa Cotabato Assembly na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, at sa lahat ng mga nanay sa iyong buong assemblea sa buong mundo at mga elders po namin sa assembly, sa mga pastors, sa mga deacon, ganoon din sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng aming mga kapatiran sa lahat ng panig ng mundo. Ibinibigay po namin ang kanilang buhay sa iyong napakadakilang kamay, mahal naming Ama, at naway ingatan niyo po sila at ang aming pagpapala at pag-asa ng aming mga kapatiran sa bansang Pilipinas ay ilalayo mo sa lahat ng mga sakuna sa darating na bagyo. Ito po, mahal naming Amang, aming hinihingi at ang aming pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Rabay, ang aming tangi at dakilang manunubos, ang aming Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid, at magandang gabi po. Good night.